Sinabi niya na rin na kalasag natin sa pakikipamuhay natin sa mundong ibabaw. Hindi lamang po sa mundong ibabaw, ganun din po sa spiritual na buhay natin. Alam nyo mga kapatid, kaya ako nasabing ako'y tumatayo bilang patotoo. Saksi po nga ako, saksi nga po talaga ako. Dahil alam nyo mga kapatid, dito sa lunduyan ng dalawang bayan niya, pinatutunayan po, saksi po ang mahal na Panginoon, ang pagkakaisa. Bakit? Ano ang sabi ng banal na Espiritu kanina mga kapatid? Yung ninanais ng banal na Espiritu na mangyari sa buong samahan ng Union Espiritista. Wala po nakagawa. Wala pa po. Hindi pa po namamayani. Dito pa lang po nila nakita ang lahat. Bakit ko po nasabi mga kapatid? Pag nakakaharap ko po yung ating mga matataas, napakaganda ng samahan ng UAE chapter. Dahil yung pinapangarap namin dito pa lamang po natupad sa UAE. Tayo pong lahat ay saksi. Dahil sa atin po, sa Pilipinas, di ba sinasabi natin, may kanya-kanyang wagas. Bakit po dito nangyari na nagawa po natin? Ayun po, ay sa kadahilanan. Ano yung tema natin? Kakaisa. Hindi na tayo, kundi siya ang nananahan sa atin. Dito po natin nararamdaman yung totoo. Hindi man natin sabihin na sa Pilipinas hindi totoo, pero nagiging modelo po tayo sa larangan ng pananampalataya sa Union Espiritista Kristiyana. Naman po, nawa po pagharian tayo ng pagkakaisa muli hanggang ngayon at magpakailanman at naway ang pag-ibig ng ating mahal na Panginoon ang siyang mamayani sa ating puso magmula ngayon hanggang sa katapusan. Isang magandang umaga at mulit-muli. Maraming salamat at happy anniversary again, 11th anniversary sa Ilaw ng Kaharian ng Langit. Maraming salamat. Magbibigay sa atin. Magbibigay lamang po ako ng maikling kwento o history mula sa may akda ng ating naibigay natin ang Galatians at ang Filipos. Ang may akda po ng mga temang naibigay walang iba po kundi si Apostol Pablo. Tuloy na po napaka-full po ang mga ibinigay na sitas kung mas makikilala natin ang mayakta. Si Apostol Apostle Paul o si Apostol Santiago ay siya lamang po ang apostol na hindi po nakahalubilo o nakilala ng personal si Jesus nung siya po ay nag-uusap. So kung mga kapatid, kung atin pong kikilalanin si Apostol Pablo na kilalanin bilang sa pangalang Saul of Tarsus na nagsimula bilang opisyal o isa siyang pariseo sa simbahan ng mga Hudyo. Sila po ay nagpa-practice lamang po sa libro ng kung tawagin nila ay Torah. Ang Torah po ay binubuo ng mga Old Testament lamang. Kumbaga po ay hindi po sila naniniwala sa New Testament. Kung saan po ay ang nasasal dito ang buhay at ang pagdating ng si Kristo. Si
Pablo po ang isa po siya sa mga nangunguna sa pagtugis o pag-prosecute sa mga Kristiyano noon. O sa lahat ng tagasunod ni Kristo. Nasusulat nga po sa Gawa 8 hanggang muna sa pagtugis o pagprosikit sa mga Kristiyano. Kung saan po nasusulat ay si Saulo o si Apostol Paul ay kasang-ayon sa pagkapatay kay Esteban. Kung si Esteban po ay isang mananampalataya ng ating Yesu Cristo. Dito po nakasulat kung makikita kung gaano po kalupit si Apostol Santiago. Siya po ay parang parang si Duterte noon kung paano niya prosecute ang mga kriminal. Nasusulat ay gusto po niyang kung di manubusin sa lahat ng Kristiyano ay baguhin ang mga pananampalataya nito. Subalit po ay gumawa ng paraan ng ating nag-iisang Diyos upang siya ay baguhin at susulat po ito sa Gawa. Gawa 9, 1 hanggang 19. Nasusulat nga po dito kung paano binago ng Panginoon si Saulo o si Apostol Pablo. Datapwat si Saulo ay nagsusunod po ng mga pagbabanta at pagpatay laban sa mga alagad ng Panginoon. At humingi sa kanya sulat sa Damascus sa mga sinagoga, sino man ang daan na maging lalaki o babae ay kanyang silang madalang gapostat sa Jerusalem. Dito nga po ay nagpakita si Jesus sa kanya at sinabi niya at kung bakit, why are you persecuting my people? Kung bakit na tinutuloy kanyang mga tagasunod. At si Saulo o si Apostol Pablo ay nabulag po siya at nabulag po siya ng 3 araw. Hindi po siya makakita ng 3 araw. Hanggang po siya ay puntahan po ng isang tagasunod din ni Kristo na dito na nga po siya
nagsimulang magbago, buhat po nang magpakita si Yesu Cristo sa dito na po nga nagsimulang mangaral at maglaganap ng salita ng Diyos si Apostol Pablo na isa rin siya sa mga pinaka-importanteng haligi ng Kristyanismo. Hanggang po sa kahit tagpin siya o makulong siya, siya pa rin po ay hanggang doon ang sumusulat pa rin siya sa mga simbahan o sa pinuno ng mga Kristiyano upang baguhin ang kanilang maling practice o maling gawa. Dito nga po sinulat niya ang kanyang mga liham sa Filipos at Galatias kung saan ito po yung mga lugar kung saan ay maraming Kristiyano at naninirahan. Ipinapakita po ni Apostol Pablo na walang imposible kung ikaw ay pinili ni Kristo. Dati siyang prosecutor of Christian. Ngayon po ay naging protector of Christian na siya o isa sa pinaka mahalagang bahagi ng Christianismo. Ito na nga po ang kanyang sinulat sa Galatias na napatay ako kasama ni Kristo sa krus. Hindi na akong nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo. Pinamumuhay ko ang buhay kong ito sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at nag-alay ng buhay. Mga kapatid, ito po ang hinahalimbawa ni Apostol Pablo para sa atin. Mamatay po tayong kasama si Kristo sa krus. Patayin po natin ang ating masasamang gawa. Sa halip ay katulad ni Apostol Pablo, pinatay niya po ang kanyang masasamang gawa. Buhat po lang magpakita sa kanya si Kristo. Iniwan niya po lahat ng kanyang beliefs. So, he found a new belief with Jesus Christ. Kung tunaran po natin si Apostol Pablo, na mabuhay po tayo ng ayon sa kagustuhan ni Kristo at sa gumanap ng naayon sa kanyang kalooban. Mabuhay po tayong ng isang tunay na Kristiyano. Isang mananampalatayang isang spiritista. Ito lamang po ang aming may babahagi sa atin. Maraming salamat po. Happy anniversary po. Happy anniversary. Sa mga banal na espiritu na siyang nagbigay at nagpakain naman sa atin sa oras na ito mga kapatid. Maligayang naging isang pag-iwan ng anibersaryo ng ilang mga napakaganda po ng tema natin ngayon sa mga kapatid sa ika-11 anibersaryo ng pag-iwan at ng pagkukulan. Hindi na po ang buhay ng si Kristo. Basahin ko lamang po ang batayan sa Galatia 2:20 na sinasabi dito, ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito ay sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Alam naman po natin mga kapatid na ang lahat ng pinagdaanan ng Panginoong Jesucristo, ang pagbigay ng Panginoon sa bugtong niyang anak upang tubusin ng ating mga kasalanan. Kung kaya't mga kapatid sa ating pag-aaral mula pa nung itinatag ang lungdungang ito, tayo ay pinakain ng mga banal na espiritu ng mga salita ng Diyos at yun ang nagbunga at itinanim natin sa ating mga puso at nagkaroon po tayo ng pananampalataya. Kaya nga po sinasabi ng Panginoon
na siyasatin natin ang ating mga sarili kung ano na nga ba, kung hanggang saan na nga ba tayo ang ating paniniwala at pananampalataya sa Panginoon. Sapagkat kung nakikita man ng ating kapwa na tayo'y pumupunta sa mga lunduyan, tayo'y nananalangin, ngunit kung sa ating puso mga kapatid ay wala doon. Tanging ang Panginoong Diyos ang nakakaalam mga kapatid. Maaaring sabihin natin, devoted tayo sa pagsamba, na ginagawa natin ang lahat ng mga kagustuhan ng Panginoon, pero walang kalakip na pag-ibig ay wala po. Pag-ibig at kapangkumbabaan ay wala pong halaga yon sa Panginoon. Sapagkat ang Diyos ay nalalaman niya ang ating mga puso mga kapatid, kung ano ang ating iniisip, dahil siyang nagbigay ng ating buhay. Kaya mga kapatid, ang ating pananampalataya ay siyang nagbibigay ng kalakasan sa atin upang sa ganon, yung kanyang pangako ay ating makamit. Sapagkat sinasabi sa isa pang batayan dito sa Filipos, Filipos 3:12, hindi sa ako'y nagtamo na o ako'y nalubos na, kundi nagpapatuloy ako, baka sakaling maabot ko yaong ikinaabot naman sa akin ni Kristo. Mga kapatid, hindi ko pa inaaring inabot datapwat isang bagay ang ginagawa ko, nanlilimot ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo mga bagay na hinahanap. Nagtutungulin ako sa hangganan sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos na kay Kristo Jesus. Bakit nga ba tayo tinawag ng Panginoon mga kapatid? Hindi ba nag-iipon tayo ng mga kabagayan sa espiritual? Nagaya nga na sinabi ng mga banal, panahon na mga kapatid na natamnan tayo mga butil, nabigyan tayo ng mga kaloob. Ngayon, tayo naman yung magsilbing tubig upang magpainom sa loob at labas ng ating pananampalataya. Sapagkat kung ano ang nakikita ng mga tao sa atin, hindi na dapat, kahit hindi natin saysayin sa pamamagitan ng mga salita, makikita yon. Sapagkat kung totoong ang mga salita ng Panginoon ay naging sa ating mga puso, yon ang makikita sa atin. Sa bawat mumunting bagay na naipapakita natin sa ating mga kapwa, mga kapatid, mga mabubuting bagay na nakapagbigay sa kanila ng kalakasan, na nakapagbigay sa kanila ng pagkagising upang yung mga ilaw na nasa atin ay tunay nga na yon ang makakapagbigay ng kaliwanagan sa mga tao hindi pa nakakita ng kaliwanagan. Sapagkat nandito tayo mga kapatid, mag-ipon tayo, mag-impok tayo sa mga spiritual na bagay at hindi sa mga material na bagay. Sapagkat binigyan na tayo ng Panginoon ng 6 na araw upang tayo'y maghanap sa material na pangangailangan ng ating mga katawan. Kaya mga kapatid, sa bawat oras, huwag natin kalimutang magpasalamat. Kaya nga sinasabi sa atin, sa paggising mo, magpasalamat ka, sapagkat ang binigyan na naman tayo ng buhay at kalakasan. Sa bawat pagtulog natin, magpasalamat tayo mga kapatid. Dahil yun ang pagpapahinga, dahil hindi natin alam kung ano ang darating sa bukas. Kaya nga mga kapatid, bilang isang mananampalataya, sana taglayin natin yung mga katuruan ng Panginoon. Gawin natin ang kanyang mga katwiran na sa isang sulat nga na ibinigay ng isang banal dito sa unang sulat ni Timoteo 11, datapwat ikaw o tao ng Diyos, tumakas ka sa mga bagay na ito at sumunod ka sa katwiran, sa kabanalan, sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagtitiis, sa kamungan. Makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya. Manangan ka sa buhay na walang hanggan, na dito ay tinawag ka at ipinahayag mo ang mabubuting pagpapahayag sa harapan ng maraming mga saksi. Ipinagbibiling ko sa iyo sa paningin ng Diyos na bumubuhay sa lahat ng mga bagay at ni Kristo Jesus na sa harapan ni Poncio Pilato ay sumaksi ng mabuting pagpapahayag. Kaya nga po mga kapatid, gawin po natin ang katwiran ng Panginoon. Ang katwiran niya, yung kanyang mga kautusan na gumawa ng mabuti, ang ipangaral, ang mga aral ng Diyos, sapagkat hindi naman po lingid sa kalaman ng lahat ang kanyang ginawa nung pumunta siya dito. Ay ipangaral po natin
At gawin po natin, mga kapatid, yung pag-ibig. Lahat po na gagawin natin ay kalakip ng pag-ibig. Pag-ibig na nagmumula sa Diyos. At lahat po ng ating gagawin ay naway ang karunungan ng Panginoon ang ating pairalin. Huwag po ang karunungan ng tao. Yan lamang po mga kapatid, papuri po sa Panginoon at isang maligayang 11 anibersaryo ng ilaw ng kaharian ng langit. Salamat po. Kaharian ng langit. Napakaganda po ng tema po natin ngayon mga kapatid. Tungkol po ito, doon po sa pagbabago natin kasama ni Kristo mga kapatid. Kukunin ko lang po yung isang versikulo sa tema natin dito po sa Galacia, Kapitulo 2, versikulo 20. Sinasabi niya dito, ako'y napako sa krus, nakasama ni Kristo, at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo, ang nabubuhay sa akin at ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman, ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. So dito po mga kapatid po, yung sinasabi niya dito na yaong ipinako sa krus at ang magiging buhay natin kay Kristo mga kapatid. Ano po yun mga kapatid? Dito po sa Roma, Kapitulo 6, versikulo 6, sinasabi niya dito na nalalaman natin na ang ating datihang pagkatao ay kalakip niyang napako sa krus. So yun po yung tinatawag niya, ay yun po yung tinutukoy na napako sa krus mga kapatid. Yun pong datihang pagkatao natin. So ano po yung datihang pagkatao natin mga kapatid? Dito po sa Efeso, Kapitulo 4, versikulo 22, ganito po ang sinasabi. At inyong iwan tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan ang dating pagkatao. So yung dating pagkatao mga kapatid, yung pamumuhay na nakaraan. Yung pamumuhay natin na kung dati nasa kadiliman pa tayo or nasa kasamaan pa tayo, dapat na daw nating iwan iyon mga kapatid. So paano natin iwan yung dating masamang pagkatao natin? Paano tayo magbabago mga kapatid? Hindi naman pwede na magbago lang tayo mag-isa mga kapatid. Ang hirap pong magbago na kung nakasanayan mong gumawa ng o yung mga gawain mong hindi maganda, nakasanayan mo nang gawin ito, ang hirap po talagang baguhin yun mga kapatid. Ang hirap tanggalin sa ugali natin, yung masamang ugali mga kapatid. Pero paano po yun mga kapatid? Sorry po, medyo nawawala po. Pero paano po natin iyon tatanggalin mga kapatid? Sino ang magtatanggal nito? Dito po sa Proverbio, Kapitulo 16, versikulo 9, sinasabi niya dito, ang puso ng tao ay kumakatha ng kanyang lakad, ngunit ang Panginoon ang nagtutuwid ng kanyang hakbang. So, ang Panginoon lamang po pala ang kasama natin dun sa pagbabago natin mga kapatid. Ang Diyos po ang makapagbabago sa atin. Siya nang lumikha sa atin, siya din po yung magre-renovate sa atin, mga kapatid. So, ano po yung babaguhin sa atin ng ating Panginoong Diyos? Dito po sa Ezekiel, Kapitulo 36, versikulo 26, sinasabi niya dito, bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso at lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong diwa at aking aalisin ang batong puso sa inyong katawan at aking bibigyan kayo ng pusong laman. So bibigyan tayo ng Panginoon ng bagong puso mga kapatid. Kung dati matigas po yung ating puso, papalambutin niya po yan mga kapatid.
Kasi yung puso natin, yun po yung nagdadirect dun po sa buhay natin. Yun po yung nagdadirect kung ano po yung magiging buhay natin, mga kapatid. So, ang Diyos, babaguhin niya po yung puso natin, then susunod po yung isip natin, yung buhay natin, saka yung mindset natin. Ganun po magbago ang ating Diyos. Tulad na lamang po ng sinare po ng ating pangalawang kapatid na nagsalita kanina, ang best example po talaga niya dito sa tema natin ay si Pablo, kasi siya po yung nagsulat ng Filipos saka Galatia. Na sabi nga po ng ating kapatid kanina na si Pablo o si Saulo dati, from prosecutor, naging protector siya ng ating Panginoon, mga kapatid. Dati po kasi talaga, dagdagan ko na lamang po yung sinabi ng ating kapatid kanina. Dati po si Pablo, mga kapatid, talaga, kasama siya dun sa mga nag-uusig sa mga naniniwala or mga alagad ni Kristo. Siya po ang isa sa mga nagpapapatay din, mga kapatid, dun sa mga alagad ni Kristo. Basahin ko po dito sa Gawa, or 1 Timoteo na lamang po, Kapitulo 1, versikulo 13, sinasabi niya dito, ito po ang naging buhay dati ni Pablo. Bagaman ng una, ako'y naging mamumusong at manguusig at mga alipusta, gayon may kinahabagan ako sapagkat yaoy ginawa ko sa di pagkakaalam sa kawalan ng pananampalataya. So nagagawa niya lahat dati yun nung hindi pa niya nakikilala ang ating Panginoong Diyos. So lahat po yun, mga panguusig, mga pangalipusta sa ating mga kapatid, lahat po yun nagagawa niya nung hindi pa niya tinanggap ang aral ng ating Panginoong Diyos. Pero nung tinanggap na niya si Jesus, siya naman po ang unat-unat nagpatotoo sa ating Panginoong Kristo, tulad na lamang po dito sa Gawa, Kapitulo 20, versikulo 19, kung ano naman po ang naging buhay ni Pablo noong tinanggap na po niya si Kristo. Dito po sa 19, sabi niya dito, at na ako'y naglilingkod sa Panginoon, na ako'y naglilingkod sa Panginoon ng buong pagpapakumbaba ng isip at ng mga luha at ng mga pagsubok na dumating sa akin dahil sa mga pagbakay ng mga Hudyo. So, ibig sabihin, si papakumbaba or nagpapakumbaba si Pablo na nagsilbi sa ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Ang buong buhay na isinilbi niya, yung sarili niya hanggang sa mamatay siya, inilaan niya yung buhay niya para kay Kristo. Ganon din po sana tayo, mga kapatid. Kung tayo'y nabubuhay na sa kadiliman dati, tinanggap natin si Kristo sa buhay natin, siya na dapat yung mamuhay sa atin, mga kapatid. Mawawala na po yung tinutukoy po dito sa ikalawang sulat sa mga taga-Korinto, Kapitulo 5, versikulo 17, sinasabi niya dito, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang, ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito sila'y pawang naging mga bago. So nandun na yung pagbabago natin kapag tinanggap na natin si Kristo, mga kapatid. So kung dati, madami tayong bisyo, ngayon, tanggalin na po natin yun. So kung dati, may babaero po tayo, stintuan na lang po sa asawa natin, mga kapatid. So kung dati po, magagalitin po tayo, ganito po yung inakikitaan kapag nananampalataya na po tayo kay Kristo.
Huling verse na lamang po, inaalaw po kasi ni Lord na tayo'y magbago at magsisi mga kapatid. Para po maganap po natin yung tinutukoy po dito sa 1 Pedro, Kapitulo 4, versikulo 2, sinasabi niya po dito, upang huwag na kayong mga buhay sa laman sa inyong nalalabing panahon sa mga masamang pita ng mga tao, kundi sa kalooban ng Diyos. So dapat nabubuhay na daw po tayo sa kalooban ng Diyos. Hindi naman po natin maiiwasan na kapag ka nasa process po tayo ng pagbabago, may mga tao pa rin po na ukod ka po sa atin dun sa mga dati nating gawin. Kunwari kung tayo mabisyo dati, sinasabi niya, ngayon nagsasalita na sa harapan pero dati yan manginginom, ganito, ganyan, babaero, ganyan po. Yun po, tanggalin na po natin yun kasi nabago na tayo ni Kristo eh. So dapat nakafocus na po tayo dun sa mindset natin sa pagsisilbi natin sa Diyos. Kung nanagarod nga, lipatin tinakaraan, kamakamim timasakbayan. So, ang dapat isagot na lamang po doon, ni Jesus binalbaliwan na. So, yun lang po. Maraming salamat po muli. Happy 11th anniversary po sa Ilaw ng Kaharian ng Langit. Sa pagpapalawak po ng ating tema. Sabi nga po ni Hermana Joy, tayo po ay magbago. At yung mga gawain po natin na mga mali at mga masama ay dapat na po nating talikdan. Maglakad po tayo na naayon po sa kagustuhan ni Kristo at sa kagustuhan ng ating nag-iisang Diyos. Sabi nga po niya kanina na ang paggawa ng masama, nawa po ay talikdan na natin. Katulad nga ng sinabi niya na lahat ng mga masasamang gawain ay ito na lang natin sa masasaya at magagandang gawa na naayon sa ating puso. Maraming salamat po sa pagbibigay karagdagang aral at pagpapalawak po, katulad nga ng sinabi ko sa ating tema. Sa pagpapatuloy po ng pag-eebanghelyo, binibigyan po natin ng oras ang ating mga kapatid na sina Hermana Carnie Nasis, our IKL Treasurer, Hermano Reggie O. Haas, ENK Vice President, Hermano John Randel Alcantara, IKL FIS Member, at ni Hermana May Ann Flores, our ENK President. Sa inyo po ang message. Salamat sa nag-iisang Diyos. Isang masaya at mapagpalang pagdiriwang sa ika-11 taong pasasalamat, ilaw ng kaharian ng langit. Mas nakakabot na pala sa mag-text ko sa regular na game. Tuloy nga pong napakapalad ng bawat isa sa lahat po ng mga biyaya at pag-aaral na naipagkaloob po sa atin sa araw na ito. At bilang pakikibahagi po sa ating tema, sa hindi na ako ang nabubuhay, ako'y ipinakong kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon, sa laman ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Ano nga po ba ang pagunlad sa ating bawat pananampalataya? Paano nga po ba natin ito mapapaunlad upang tayo nga po ay tunay na nabubuhay na kay Kristo? Ang pagunlad sa pananampalataya ay nakakamit sa pamamagitan ng pagnanais na maging kawalan ni Kristo Jesus. Pagkatapos na maranasan ng isang tao ang kaligtasan, ang bagong Kristiyano ay nag-uumpisa sa proseso ng pagunlad sa kanyang pananampalataya sa
sa layunin na umunlad sa pagiging Kristiyano. Haba po talaga yung kinakabahan po talaga ako. Ayon po kay Apostol Pablo, ito po ay nagpapatuloy sa proseso habang nabubuhay ang Kristiyano sa lupa. Sinasabi po sa ating referensya sa Filipos 3:12 hanggang 14 na sa paksa ng pagkakaroon ng buong karunungan ni Kristo, sinasabi sa kanyang mga mambasa na hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito, hindi rin sa ako'y ganap na. Ngunit sinisikap kong makamtan ang gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo Jesus. Mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na nakamit ko na ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko, nililimot ko ang mga nakaraan at sinisikap na marating ang layunin nais kong makamtan. Nagpapatuloy nga ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpalang na pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hantong sa langit. Gaya ni Pablo, dapat tayong magpatuloy ng buong sikap sa pagkakaroon ng mas malalim na kaalaman sa Diyos at kay Kristo. Ang pagunlad sa espiritu ng isang Kristiyano ay nangangailangan ng pagsasaayos ng mga prioridad sa buhay. Pagbabago ng layunin mula sa pagbibigay kasiyahan sa sarili, patungo sa pagbibigay kasiyahan sa Diyos, at pagsunod sa Kanya. Ang susi ng pagbabago, ang susi sa paglago at pagpapatuloy, pagtitiyaga sa pagsasagawa ng mga bagay na alam nating makakapaglapit lalo sa atin sa Diyos. Ang mga gawain ito ay tinutukoy ng mga espiritual na disiplina at kinapalolooban ng mga gawain gaya ng pagbabasa at pag-aaral sa ating Biblia, pananalangin, pagkikisama sa kapwa mananampalataya, paglilingkod at pagiging mabuting katiwala ng mga kaloob ng Diyos. Gayunman, hindi na kahit na gaano pa kahirap ang ating pinagdadaanan sa pagsasakatuparan ng mga bagay na ito, hindi posible na magawa ang mga bagay na ito kung wala ang pagkilos ng banal na espiritu sa ating buhay. Sinasabi sa atin sa Galatia 5:16 hanggang 17 na dapat tayong lumakad sa espiritu. Sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa espiritu at hindi ninyo pagbibigyan ng mga pagnanasa ng laman. Sapagkat ang mga pagnanasa ng laman ay laban sa kagustuhan ng espiritu, at ang kagustuhan ng espiritu ay laban sa pagnanasa ng laman. Magkalaban ang dalawang ito kaya't napipigilan kayo sa paggawa ng mga nais ninyong gawin. Ang pag-aaral sa paglakad sa ilalim ng pagtuturo sa isang banal na espiritu, ang kapuspusan sa espiritu ay nangangahulugang nabubuhay tayo sa nakontrolado ng banal na espiritu sa araw-araw. Habang nagpapasakop tayo sa pagkontrol ng banal na espiritu, makikita din naman ang pagdami ng bunga ng espiritu sa ating mga buhay. Ating pong mababasa sa Galatia 5:22-23 na sinasabi, ngunit ang bunga ng espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kagandahang loob, kabutihan, pananampalataya, kamuan, pagpipigil sa sarili. Walang kautusan laban sa pagbibigay, laban sa mga bagay na ito. Ito nga po ang mga katangian na dapat taglayin ng isang mananampalataya sa pagkakaroon ng kalaguang espiritual sa pananampalataya. Nang tayo po ay maging Kristiyano, binigyan po tayo ng Diyos ng lahat ng ating mga kailangan para mapaunlad po natin
ang bawat espiritual na pananampalataya ng bawat isa. Sinasabi po sa atin ni Pedro sa 2 Pedro 1:3-8, tinanggap natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng mga bagay na magtuturo sa atin upang tayo'y mamuhay ng makadiyos. Ito'y dahil sa ating pagkakilala kay Kristo na siya rin tumawag sa atin upang bahagian tayo ng kanyang karangalan at kabutihan. Sa paraang ito ay binigyan niya tayo ng mga dakila at napakahalagang pangako upang makaiwas tayo sa nakasisirang pagnanasa sa sanlibutan ito at upang makabahagi tayo sa kanyang likas bilang Diyos. Dahil dito, sikapin nating idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihan, sa inyong kabutihan, ang kaalaman, sa inyong kaalaman, ang pagpipigil sa sarili, sa inyong pagpipigil sa sarili, ang katatagan, sa inyong katatagan, ang pagkamakadiyos, sa inyong pagkamakadiyos, at sa pagmamalasakit sa kapatid, at sa inyong pagmamalasakit ang pag-ibig. Ang mga katangiang iyan ay kailangan ninyong taglayin at pagyamanin upang inyong pagkilala sa Panginoong Hesukristo ay huwag mawala ng kabuluhan at kapakinabangan. Ang pagiging epektibo at mabunga sa kaalaman sa Panginoong Hesukristo ang kahulugan ng pagbabago ng bawat espiritual na pananampalataya ng bawat isa sa atin. Kaya nga po mga kapatid, ating pong pagsikapan na maipamuhay ang kanyang mga banal na kautusan at dagdagan po natin ang disiplina at pagtitiis sa ating mga sarili. Hindi po sapat na tayo po ay nananampalataya lamang sa salita, kundi atin po itong lakipan ng mabuting paggawa at may kabataan. Dahil nasusulat po sa ating banal na kasulatan na ang paggawa na ang pananampalataya ng walang paggawa ay tunay nga pong baog lamang sa harapan ng nag-iisang Diyos. At ito lamang po, muli marami pong salamat at isang masaya at mapagpalang ikalabing isang pasasalamat ilaw ng kaharian ng langit. At naway marami pa po tayong taon na pagsaluhan, hindi lamang po matatapos sa ikalabing isa, kundi naway pagkalupan pa po tayo ng mas marami pang taon upang ganun po nating mas mabigyan pa ng pagkakataon ng mga susunod pa na henerasyon na makita kung ano po yung pinaghirapan ng mga una pang bumuo ng lunduyan ito. At ito lamang po muli sa Diyos po lagi ang kapurihan. Na laging gumagabay, umapatnubay po sa amin. Alam ko kung gaano yung kagalakan ng bawat isa po sa atin, mas lalo ng Panginoon Hesus Kristo. Sabi nga kanina, nalubusan pumupugay po sa atin. Bumilis ang ang tema po natin sa kaarawang ito, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo. Ito'y mga kapatid, alam po natin, mula nung tayo po'y nabautismuhan, mula nung tayo po'y nabilang na isang membro ng Union Espiritista Christianity Philippines. At andito na po yung mga katuruan at pamararaan kung ano ang dapat taglayin ng isang mananampalataya. Mga kapatid, sa isang pananampalataya,
sabi nga kanina ng banal, na nahanap na natin ang liwanag at daan tungo sa ating kaligtasan. Ngunit, paano? Kung tayo naman po, Ne. hindi Ay, pinapansin inaccept ko. yung mga paanyaya ng Diyos para sa ating kaligtasan. Mga kapatid, narito po ako bilang ibanghilista na ginagawa po yung katungkulan lamang. Hindi po ako perfecto, ako po ay isang makasalanan din. Lumilid lang naman. Sana balang araw ako po ay mabibilang na tagapagmana yung hinahanda ng Panginoon para sa atin. At kagustuhan ko rin po ng bawat isa po sa atin ay makasama po natin ang lahat po tayo makakasama po tayo ng isang Diyos. Ano po ba ang hangad ng bawat isa sa atin? Ano po ba ang ninanais ng bawat isa po sa atin? Kung bakit andito po tayo na nagsasakripisyo. Mga mahal, mga kaibigan, bigyan po sana ng mga halaga ang paanyaya ang iisang Diyos. Nagpasalamat, maswerte po nga pa tayo dahil sa kabila ng ating mga pagkukulang, mga nagagawang hindi kanais-nais sa harapan niyo. Siya po ay nagpupumilit pa rin, gumagawa pa rin ng paraan kung paano tayo maagay papunta. So, madala po dito. Ang daming mga pag-aaral kanina, ang mga banal na mga dala-dala ng mga banal. Sabi nga kanina, sana maging bulag at bingit tayo sa mga gawin sa sanlibutan. Totoo po mga kapatid, mahirap magpakabanal. Lalong-lalo na. Totoo nga. Pag lumalapit ka sa Panginoon, ang dami niyan na mga pagsubok na hinaharap ng bawat. Pero sabi nga, nasulat, ano daw ang ihiwalay po sa atin sa Panginoon? Basahin ko na lang po para di tayo magkamali kasi dito sa Roma 8 Roma 8:35. Sabi dito, sino ang maghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapighatian o ang kahapisan o ang pag-usi o ang kagutuman o kaubaran o pangalit o ang tabak. Gaya lang naisulat dahil sa iyo kami pinapatay sa buong araw. Kami ay nabilang na parang mga tupas sa patayan. Hindi kundi sa lahat ng mga bagay na ito, tayo ay higit pa sa mga magpagtagumpay sa pamagitan yaong sa ating ay umili. Mga kapatid, mga kapagsubukan ng bawat isa po sa atin, yan po ay kasakasama po yan. Upang sa gano, makita kung gaano
yung tibay ng ating pananampalataya. At sabi pa kaninang banal, na huwag po tayo manatili na tagapagkinig lamang, kundi gawin rin natin yung mga katungkulan ng bawat isa po sa atin. Mga kapatid, ang laki po yung mga pagkakataon na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Ganyan ang pag-ibig niya po sa atin. Na sana hindi lang po yung mga pagkakataon na ganito tayo kita. Kasi po, laging sinasambit mga mensaheros na hinahanap yung pakikiisa ng bawat isa sa pagpuri at samba. Alam na po natin yung mga paraan. Alam na po natin yung katungkulan natin at katungkulan po natin ng bawat isang anak o isang mananampalataya. Yan po ang hinahanap po sa atin. Kumusta na po kaya yung mga bulaklak na ibigay po sa atin? Namulaklak na kaya o nalanta na? O yung binigay ng mga alaga po natin kalapati, yung sinasabi noon sa ano? O mataba na kaya? O ito'y panakbuto na? Mga kapatid, samantalayin po natin mga pagkakataon na hindi po natin alam kung kailan yung oras po sa atin. Huwag po natin na huwag natin naisin yung mga bagay-bagay na dito sa sanlibutan. Alam po natin na yung mga bagay na nasa sanlibutan ay lilipas yan. Pagkos hanapin po natin para sa espiritu natin, para sa kaligtasan ng bawat isa sa atin. Bigyan ng sana natin yung mga ating pagpapagal, pagtitiis, yung pagsasakripisyo na pumupunta po dito. Baka mamaya po pagdating ng araw, tayo pumatok sa kanya. Dahil sa katigasan po natin, hindi natin pinapansin yung paanyaya ng nag-iisang Diyos. May matagal na po na tayo in-unfriend. Hindi na tayo pala friends, hindi na tayo kilala. Gusto po po natin yun. Hindi ito po hindi naman ako yung sabi ko nga, hindi ako nagmamahal dahil maurasan ito. Muli, maligayang ika-11 anniversary ng ibang sorry po. Yung unang ariyan ng langit, mabuhay po kayo. Sumasaludo po kami sa inyo. Dahil totoo nga na maraming mga pangamba na sinasabi ng mga banal. Dito nga, natin, pag-aaral natin na ganito, gawain natin na ganito, hindi pa tanggap sa bansang ito. Bagay yan, yung pagkabay niya sa akin. Pagpatuloy po tayo. Maraming salamat po. Purihin ang Panginoon. Amen. Lahat, papurit pa sa salamat sa ating mahal na Panginoon. Nakikita niyo pa ba ako dito? Medyo mahirap ang balit. Ito po yung araw na napakahalaga sa atin. Ito po yung araw na binigay ng Diyos para sa ganon ipagdiwang natin ang anibersaryo itong nagdulang ito. So, marami na po tayong mga narinig na mga magagandang aral sa araw na ito. Kunin ko lamang po ito kung ano po yung maidadagdag ko pa. I will try my best. Kung ano man po yung gustong ipahiwatig ni Apostol Pablo sa sulat na ito.
dito po natin matutunghayan kung ano po yung ibig sabihin nito, tema natin. Hindi na ako nabubuhay kundi si Kristo. So, paano natin kaya ito may papaliwanag? Ano yung pinakaunang gagawin natin para makamtan natin ito? Alam nyo, ang tao kasi medyo minsan, aminin natin, hindi tayo perfecto lahat. Sabi nga ng Diyos, awanti, ito sa kanya, Hebreo, Roma, pasahin ko lang. Kas adan ay surat, awan tinalintek, uray maysa. Sulat ni Pablo po yun. So sa Tagalog, gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Ang Diyos lang po. So pero sa tao, pinipili po natin magbago. Kahit na mahirap po. Ang nakikita ko lang po na santo dito si Santo Papa. So kahit na sa ganun po, ang mindset po natin yung paggawa. Unti-untiin po natin yun para sa ganun. Sabi nga, kung may narinig kayo kanina, pananampalataya na may gawa. Paano po yung walang gawa? Walang pag-ibig. Para sa ganun, yung mga kasalanan natin ay makita ng Diyos na itong tao na to. Napakasipag. Di po natin alam kasi ang Diyos lang po ang magja-judge sa atin bandang huli. Hindi naman si Hermano Alvin, hindi naman ako ang magja-judge sa inyo, kundi ang Diyos lang po ang magja-judge sa atin. Di po natin alam kung ano po yung checklist niya kung pasado pa ba tayo o hindi. Pero andito po ako para tunghayan po natin kung ano po yung gustong ipahiwatig ni Apostol Pablo sa atin. Kasi dito sa Galacia, tungkol po sa pananampalataya. Galacia 2:20. Basahin ko po ulit. Ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo, at hindi na ako nabubuhay kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikabubuhay na ngayon sa laman ay kabubuhay ko sa pananampalataya. Sa pananampalataya na ito sa anak ng Diyos na sa akin umiibig. So andun po kalakit yung pag-ibig at gawa. Hindi lang po tayo basta nananampalataya na walang gawa. So, tignan po natin kung ano po ibig sabihin ng pananampalataya sa Bible. Para sa ganon, malaman natin kung ano yung gustong ipahiwatig ng Diyos sa atin. Dito sa Hebreo 11:1, ngayon ang pananampalataya ay isang kapanatagan, hinihintay. Ang katunayan, ang mga bagay na hindi nakikita. Ano kaya yun? Tingnan niyo po si Apostol, si Moises noon. Hindi niya nakikita yung nangyayari. Pero sabi ng Diyos, gawa ka ng malaking barko kasi may paparating na layos nga kunana, Ilocano. So yun, hindi natin makikita yung ang Diyos na. Pero sa atin na nanampalataya sa Union Espiritista, mas advance tayo kaysa sa balita. Kasi mapoportas na sa atin yung mangyayari. So yun po yung tulong ng Diyos sa atin. So ano ang layunin ng ating pananampalataya? So ano yung layunin? Ito po sa una ng Pedro 1:9, na inyong tinanggap ang layunin ng iyong pananampalataya. Ano po? Ang pagkaligtas ng ating kaluluwa. So yun po yung layunin ng ating pananampalataya para maligtas ang ating kaluluwa. Yun po yung pinakamahalaga. So saan galing ang pananampalataya nito? Saan kaya galing? Alam natin sa Diyos. Pero tunghayan po natin dito sa Efeso 2:8, sapagkat sa biyaya
kayo'y nangantigtas sa pamagitan, ano po, pananampalataya. So napakahalaga po itong hindi na ako nabubuhay sa pamamagitan nabubuhay kundi si Kristo. Yun po yung pananampalataya para tayo po ay maligtas. Nangagligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa sarili at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. So, galing po sa Diyos ang ating pananampalataya. So, yun po yung gustong ipahiwatig ni Apostol Pablo. So, kanina kung narinig natin ang pananampalataya, dapat may kalakip na pag-ibig. Ano pa? Pagtitiis. Di ba po? Ano pa po? May kagalingan, may kaalaman. Alam niyo po, napapansin ko po dito sa ilaw ng kaya ng langit, napakasipag. Andito po tayo sa UAE. Distrito po dito, pero nagagampanan pa rin nila ang kanilang tungkulin. So palakpakan po natin yung mga opisyales. Napapansin ko lang po kasi napakasipag. Napakasipag po talaga nila. Na naidaraos nila yung ganitong pagtitipon natin para sa atin. Iniisip nila tayo. So, ganun po. May pag-ibig sila. May pagtitiis para sa atin. So, yun po, ulitin ko, ang pananampalataya, may kalakip na pag-ibig, may kalakip na pagtitiis, may kalakip na kaalaman sa Diyos. Paano kaya kung wala tayong pag-ibig, pero nananampalataya tayo? Paano kaya yun? Nananampalataya tayo pero walang pagtitiis. Paano kaya yun? Paano kaya natin malalaman yun? Tingnan niyo po. Ako'y nagsasalita dito. Wala akong pag-ibig. Tingnan niyo po, tunghayan po natin dito sa sulat. Dito sa unang Korinto 13:2, at kung magkaroon ako ng kaloob ng pangunguna, ano pa? At malaman ko ang lahat ng hiwaga. Ay, ikaw yung pinakamarunong sa lahat ng bagay. Ang lahat, malaman ko lahat ng bagay, at kung magkaroon ako ng buong pananampalataya. Ano pat, mapalipat ko ang mga bundok. Kadakwat wala akong pag-ibig sa wala akong pag-ibig. So napakalaki itong, ang pinaka-importante po yung pag-ibig. Kahit na ikaw yung pinakamagaling na magsalita dito sa harapan, kung wala kang pag-ibig, wala kang kabuluhan. Wala akong kabuluhan kung wala akong pag-ibig sa kapwa-tao. Yun po yung gustong ipahiwatig ng Diyos at ni Apostol Pablo. Paano naman kung wala kang gawa pero nananampalataya ka? Napakasakit po ito. Kaya isa rin pa ako doon. Pero unti-untiin po natin. Process kasi yan eh. Kasi doon po natin malalaman sa bandang huli. Ano po yung pagiging, ano po kaya yung magiging purpose ko sa buhay? Hindi lang po sa akin, kundi sa mga kaibigan ko, sa mga kapatid ko sa pananampalataya. Tingnan po natin, pananampalatayang walang gawa. Dito po sa Santiago 2:17, gayon din naman ang pananampalataya na walang gawa ay patay sa kanya. Hindi po literal na patay, kundi walang kabuluhan din yung gawa. Kung wala kang gawa talaga sa pananampalataya. So paano naman yung pananampalataya na may gawa at may pag-ibig? Diba? Napakaganda po. Tunghayan po natin dito sa, basahin ko po dito sa unang Korinto 13:13. Dadapwat ngayon na nanatili sa tatlong ito, ang pananampalataya, ang pag-asa, ang pag-ibig, ngunit ang pinakadakila ay ang pag-ibig. Yun po. So paano naman yung may pagtitiis na nananampalataya? Kasi ang Diyos ay pag-ibig, pero bakit tayo pinapahirapan? May tanong po ba sa atin nung ang Diyos ay pag-ibig, pero bakit tayo pinapahirapan? Tingnan po natin. Hindi po tayo pinabayaan ng Diyos. Hindi tayo
pinabayaan, may inalis sa buhay natin, pero alam nyo, pinaparamdam lang ng Diyos kung gaano kahirap. Pinaparamdam lang niya. Abangan lang po natin. May abangan tayo eh. Yun yung pamati na hindi natin nakikita. Abangan lang po natin yung kagustuhan niya para sa atin. Bibigay niya po yan sa atin. So, panghuling versikulo lamang po. Ito po sa ano po yung may tutulong ng pananampalataya pala, nakalimutan ko. Hindi lang po tayo basta-basta nananampalataya eh. Ano rin po yung maitutulong niya sa atin bandang huli. Dito po sa kasi bandang huli, nangailangan tayo eh. Darating at darating yung time na down tayo, pero sa bandang huli, tutulungan at tutulungan pa rin tayo. So, yun lamang po, yung may babahagi ko ngayon. So, hindi ko na po, kasi ang oras po natin ay medyo alanganin na. So, sana po may mga napulot tayo sa mga nag-ebanghelyo dito. May napulot tayong mga aral. May napulot tayong pwede nating ikakabuti sa ating sarili kahit na napakahirap po. So, unti-untiin po natin. Balang araw, matitignan po natin yung trabaho natin bilang mananampalataya. So, wag po nating sayangin kasi sayang po. Inumpisahan mo na, ipagpatuloy mo na, tapusin mo na hanggang huli. Kasi po, tingnan nyo po, nakalahati natin. Ang age limit lang 60-17. Ako nakalahati ko na 32 na ako. So, ilang years na lang ba? Diba? Napaka-iksi lang po ng buhay natin eh. Sabi ng doktor, may nagtanong ako eh, ano po ba ang dapat edad ng tao? Sabi nga, 120 daw. Ba't po, Dok? Ngayon, nasa 60-70 na, napakahirap pa. Sabi niya dahil daw sa mga kinakain natin. So, ilang span na lang po, di ba? Yung tatahakin natin dito sa mundo. No, di ba po, 60-70 lang. Napakabilis po ako, 32 na, di ko nararamdaman, 32 na pala ako. Ilang years na lang po ang ating lalakarin dito sa mundong ibabaw na to. Uli po, ulitin ko, wag po natin sayangin yung pagkakataon. Pilitin po natin, huwag tayong susuko. Yun lamang po happy 11th anniversary sa lungkuyang ito na miyembro ako. Napakasaya po. Di ko alam po yung ramdam sa aking puso ngayong araw na ito na nakita ko kayong mga kapatid na namang ganda, nakaputi tayong lahat. Amazing po talaga. Palakpakan po natin ang ating sarili. Salamat po. Isang mapagpalang oras po sa ating lahat. Purihin ang ating nag-iisang Diyos. IKL, happy 11th year ng matagumpay na pakikipagbaka sa pananampalataya. Ikaw ang sampo ng lahat ng miyembro Chalice ni Ebanghelyo ng Kapayapaan. Taos puso kami nagpapasalamat sapagkat kayo ang ginamit ng nag-iisang Diyos na talagang sa kabila ng iyong pinagdaanan, hindi sila nagsawa na antabayanan, gumabay nung time na hirap pong maglakad si Ebanghelyo. Sila po talaga ang naging kuya. Sapagkat sabi rin naman ng banal na protektor sa dalawang lunduyan na ito, ang isa tutulong sa isa kapag nadapa. At yun po yung sinaysay ng banal na espiritu kanina sa kanyang nilakaran ni Ilaw ng Kaharian ng Langit na nakita sa kanya yung temang ito. Sapagkat totoo mga kapatid sa pananampalataya, ang purpose po bakit tayo nandito sa bansang ito upang ipalaganap ang salita. Ngunit nagtataka po ba tayo
na ito ay upang mas mabuksan pa yung pangunawa natin at makita nga kung totoo maibibihis natin itong aral na ito, mga kapatid, na sa kabila ng sabi ng ating magulang kanina na unang nagtumayo, sabi niya, sa kabila ng pagkakaiba-iba ng mga wagas na pinanggalingan ng bawat isa sa atin, mga kapatid. Bakit ganito ngayon kabunga? Bakit ganito ngayon na nakita po yung kapakumbabaan at pagtatanggapan ng bawat isa sa atin? At nakakagalak po na kung paano, mga kapatid, saksi po tayong lahat mula nung umpisa na ang hirap po nating binuwag yung ating bawat prinsipyo. Ngayon, mga kapatid, tignan nyo naman ang sabi ng banal na Espiritu sa ating mga talaytayan, sa ating mga ginagamit na gamit. Kung ano yung mga nakasanayan nyo, kung saan kayo komportable. Ngunit ang pinakamahalaga, magpasakop kayo kung paano kayo gagamitin ng banal na Espiritu. Hindi po ba nakikita natin, mga kapatid? Yung mga nagsasaysay, ngayon nagbubuklat na. Yung mga nagbubuklat, ngayon nagsasaysay na rin. So kaya pong maabot ang pagkakaisa ng pananampalataya. Gaya ng sinasabi ng banal na kasulatan, gaya ng sinaysay ng banal na Espiritu sa ating mga kapatid kanina pa. Napakapalad po ng bawat isa sa atin. 11 years ni ilaw ng kaharian ng langit, mga kapatid. At nakikita po natin yung pagsulong ng bawat isa. Maraming salamat sa gabay at patnubay ng nag-iisang Diyos sa bawat isa sa atin. At ibinibigay hanggang ngayon, mga kapatid, ang presensya ng mga banal na Espiritu upang sapagkat totoo po, mga kapatid, nakikita nga ang pagsulong sa bawat isa sa atin. Ngunit, mga kapatid, yung sniper, nandyan lang po sa lahat ng tumataas ang mga karunungan. Sabi nga niya sa 1 Corinto, mag-ingat ang bawat isa sa atin sa GIS, mga kapatid, na kung sinong nag-aakalang siya'y malakas, baka mabuwal. Totoo po ito, kaya pinanalangin tayo kanina ng banal na Espiritu upang walang maligaw. Sa taglay na pong pangunawa at karunungan ng bawat isa sa atin, wala pong maligaw ng landas, mga kapatid, sa pananampalataya. Nag-umpisa po sa pagtanggap ng bawat isa sa atin ng salita. Sabi po ng ikalawang batlaya kanina, mga kapatid, sabi niya, ang karunungan na nanggagaling sa kaitaasan, sabi niya, hindi na po babalik doon kung hindi mananatili dito sa baba. Sabi ko kanina, parang nabasa ko na yun. Sabi ko kay advisor ng, Kuya, parang nabasa ko na yun, pero hindi ko mahanap. So, hinanap ko po siya, nakita ko siya dito sa Isaias. Ito po yung ibig niyang sabihin, mga kapatid. Isaias 55:9-11. Sapagkat kung paanong ang langit ay lalong mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga lakad ay lalong mataas kaysa inyong mga lakad, at ang aking mga pag-iisip kaysa inyong mga pag-iisip. Sapagkat kung paanong ang ulan ay lumalagpak at ang niebe ay mula sa langit at hindi bumabalik doon, kundi dinidilig ang lupa at panyasisibulan at pinatutubuan ng halaman at nagbibigay ng binhi sa maghahasik at pagkain sa mga ngain. Magiging gayon ang aking salita na lumalabas sa bibig ko, hindi babalik sa akin na walang bunga, kundi gaganap ng kinalulugdan ko at giginhawa sa bagay na aking pinagsubuan. So yung salita na ibinigay ng ating nag-iisang Diyos na atin nang narinig at tinanggap, mga kapatid, sa pananampalataya, ito ang magbibigay ng kaganapan sa atin bilang mga tao sa sanlibutan ito upang sa kapanahunan maging karapat-dapat ang bawat isa sa atin sa kanyang harapan. Isang ilaw, mga kapatid. Ito yung gabay ng bawat isa. So ang hinahanap niya, mga kapatid, bunga. Na kung paano sumampalataya na tayo sa ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid, masasalamin na sa bawat isa sa atin si Kristo sa pamamagitan po ng ating mga buhay na gawa, mga kapatid, sa pananampalataya. Kaya nga napakapalad ng bawat isa sa atin. Ano pa ang kinakatakot ng bawat isa sa atin, mga kapatid? Ano pa ang pumipigil sa atin upang maglingkod? Sabi po dun sa ibinigay na sulat sa Roma
Elias nung nakipamagitan. Sabi niya, mga kapatid, Panginoon, pinatay nilang yung mga propeta, giniba nilang yung mga dambana at ako'y naiwang nag-iisa at hinahanap nilang aking buhay. Datapwat ano ang sinasabi ng kasagutan ng Diyos sa kanya? Nagtira ako sa akin ng 7,000 lalaki na hindi nangagsiluhod kay Baal. Gayon din nga sa panahong itong kasalukuyan ay may isang nalalabi ayon sa pagkahirang ng biyaya. Sabi niya, mga kapatid, mag-isa na lang daw ni Elias, sabi niya, mga kapatid. Pinatay na lahat ng propeta, hinahabol pa yung buhay ko, sabi niya. Ngunit ang sabi ng Panginoon, marami pa akong tinira. So ngayon, mga kapatid, tayo na pinagkatiwalaan ng ating nag-iisang Diyos, pinagtagpo-tagpo tayo dito lahat, mga kapatid. At ang ating Panginoong Hesukristo, ang biyaya na ating nang nasumpungan upang mas magampanan din po natin at maisilbi natin ang ating mga bawat biyayang tinanggap din naman sa ating nag-iisang Diyos, mga kapatid, sa pananampalataya. Kaya nga sabi ng Banal na Espiritu kanina sa atin, yung bunga ng pagkakaisa, mga kapatid, ng kababaan, na wala ni isa sa ninuman na maghahanap ng kakulangan sa kanyang kapwa. Lalo na sa atin na magkakamanggagawa, mga kapatid. Lahat tayo ay nagsitanggap, sabi nga niya dun sa Juan, mga kapatid. Basahin ko po ulit. Sapagkat sa kanyang kapuspusan ay nagsitanggap tayong lahat at biyaya sa biyaya, magkakaibang sukat, mga kapatid. Magkakaibang biyaya, mga kapatid. Ngunit kung ating gagampanin ito ng may kagalakan, ng hindi po natin hinahanap yung mga kagantihan o kapurihan, kundi yung ikakaluwalhati lang ng ating nag-iisang Diyos ang ating pagtupad, sa ating pagtupad ang siyang ating iniisip, mga kapatid, sapagkat yun naman ang katungkulan ng bawat isa sa atin. Gampanin lang po natin ang ating mga tungkulin sa harapan ng ating nag-iisang Diyos, mga kapatid. I-acknowledge po natin yung kayang iambag ng bawat isa. Wala pong mas marunong, wala pong mas magaling. Pantay-pantay po tayo, mga kapatid. Kakulangan ng iba, pupunan ng iba. Yung kapuspusan ng iba, mga kapatid, huwag din naman natin ipagdamot at isumbat. Yung mga meron sa atin na wala naman sa iba, mga kapatid. Ito po yung purpose ng pagkakasubo natin dito sa bansang ito. Upang mga puspos tayo, mga kapatid, ng buong pangunawa at kaalaman kung anong ninanais ng ating nag-iisang Diyos pag-uwi, mga kapatid. Magsisi-uwi po tayong lahat. At pagdating po natin sa ating mga lunduyan, mga kapatid, o sa bansang ating sinilangan, mga kapatid. Yung pagkakaisa na napapanatili na ng bawat isa sa atin sa mga kapanahonang ito. Naway, yun din ang maging ilaw pagdating po natin, mga kapatid. Pag uwi niyo po, mapapansin niyo po yung kaibahan. Kung ano na ang mga ibinukas na idagdag na karunungan at pangunawa sa atin. Mas bukas na pangunawa, mga kapatid. At alam na rin po natin sa ating mga sarili kung ano yung ating mga hinubad. Sapagkat totoo nga po, mga kapatid, sa pananampalataya na sabi niya dito sa Roma 8, basahin ko lamang po. Datapwat kayo'y wala sa laman kundi nasa Espiritu, kung kayo'y tumitira sa inyong Espiritu ng Diyos. Datapwat kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi kanya. At kung si Kristo ay nasa inyo, ang katawan ay patay dahil sa kasalanan. Datapwat ang Espiritu ay buhay dahil sa katwiran, sabi niya, mga kapatid. Kaya pilitin po natin, sabi nga ng kapatid kanina, wala ni isa sa ilalim ng araw matuwid, mga kapatid. Ngunit, ang katwiran ng ating nag-iisang Diyos, yan po ang pipilit sa bawat isa sa atin upang mga takot po tayong gawin ang mga bagay na hindi po kaaya-aya sa kanyang banal na harapan, mga kapatid, sa pananampalataya. Kaya, hindi po natin suot pa ang kabanalan ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi pa po natin pwedeng sabihin na kagaya na niyang napako na sa krus ang luma nating pagkatao,
mga kapatid, sapagkat tagapagkulang pa tayo. Ngunit, nalulugod ang Diyos, sabi niya kanina, sa bawat isa sa atin. Tinatanggap ang hain ng bawat isa sa atin, sapagkat nakikita niya kung ano ang mga hinubad na ng bawat isa sa atin, mga kapatid. Kaya wag po tayong magsawa, paalalahanan po natin, nawa sa ating lahat, sa mga bilang po natin na nandito, at saka sa mga maaabot pa nating mga kapatid, ipaalala po natin sa kanila yung kahalagahan na sila'y makiisa, lalo na po sa araw ng Panginoon, upang pakanin ang pagkataong loob. Sapagkat totoo, mga kapatid, sa pananampalataya, unti-unti hindi po natin namamalayan sa ating pakikinig, sa pagsasanay sa pakikinig, mga kapatid. Unti-unting lalaki ang ating pag-ibig sa ating mga kapatid, sa ating mga kamanggagawa ng ating nag-iisang Diyos, at hindi po natin namamalayan. Ang dami mo na palang nabago sa iyong sarili. Dati naluluhi ka pa po. Dati ayaw mo pong bumangon. Dati parang wala kang pamasahe. Ngunit ngayon hahanap-hanapin mo na po, mga kapatid. Ito po yung kahalagahan. Kaya mga kapatid, sa pananampalataya, bagamat hindi bago ang pag-aaral na ito, ngunit hanggat hindi po natin na isa sa katuparan o na ibibigay yung tamang bihis na katanggap-tanggap sa harapan ng ating nag-iisang Diyos, hindi po sila magsasawa upang paalalahanan ng bawat isa sa atin. Upang sa ganon, mga kapatid, totoo nga na pagdating ng araw, sabi ng banal na Batlaya, doon sa kaharian, sa kanang luklukan, kahit na magkaroon din po tayo ng karapatan sa punong kahoy ng buhay ng ating nag-iisang Diyos, mga kapatid, sa pananampalataya. Muli po, alam ko, busog na po kayo sa lahat ng pag-aaral na napakinggan. Muli, ang kapurihan sa ating nag-iisang Diyos, happy 11th year na matagumpay na pagtupad, ilaw ng kaharian ng langit. Magandang oras po sa ating lahat.